Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected City Vice Mayor and the presiding officer, this fourth regular session is now called to order. Roll call please, Mr. Secretary. The members of the Sangguniang Panlunsod, the Honorable Morada, Angeles, Toledo, Gos II, Ronquillo, Manalo, Lina III, Silva, Rocafort, Umali, Macala, Loho, Recto, Macala, and the presiding officer, the Honorable Camille Angeline M. Lopez. Do we have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Junjun Gossos for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. In the name of the Father. Hello? Hello? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty and loving Father, Creator of heaven and earth, we praise you and adore you. You are the Kings of Kings. We humbly ask you for forgiveness of our sins. Have mercy on us, O Lord. We are gathered here today for our session. Send us your Holy Spirit to guide us with the wisdom to understand every topic that we are going to discuss today. All of this we ask through Lord Jesus Christ and reigns with you in the Holy Spirit forever and ever. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sumabay po sa pag-awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Good morning, everyone. Anyone who'd like to avail of the privileged hour? Honorable Nicole Ronquillo, you are recognized. Good morning po, Madam Chair, and to everyone here. I have here a letter po from Sir Leo Mojares Ona. It's addressed to our Honorable Vice Mayor and to the Honorable members of the City Council. It reads, "It's been 21 years since I was last officially employed in the Mayor's office as an executive assistant to then first-term Mayor Vilma Santos Recto. Lipa has never left my heart even if I stay longer in Metro Manila because my wife is from there. History, culture, tourism, and the arts has always been part of my passions and advocacy. I remember when I started lobbying for Lipa's Foundation Day date, I started it in 1998 and it took 5 years before the council acted on it. 3 young councilors, Eric Africa, Weng Sombrano, now Mrs. Eric Africa, and Dr. June Alvarez presided over the final public hearing where I was invited to attend. There were 4 more items I was lobbying about on and off to date, which is in dire need of attention. First, Lipa is not observing its Liberation Day in spite of the Presidential Proclamation number 653 of President Fidel V. Ramos issued on September 1995. Why has the past Lipa government administrations not heeded the contents of the proclamation? Our Liberation Day is March 29. Second, I'm advocating that a memorial for the victims of Japanese atrocities be put up in the city of Lipa. Estimates run from a low of 12,000 to a high of 18,000.
The most number massacred by the Japanese in the whole of Batangas is in Lipa. Remember the Pamintahan massacre? That's just one of the many massacres that happened in the different barangays in Lipa during the war. Manila has a beautiful memorial for their war dead put up in 1995. Third, did you know that a tunnel complex was built by the Japanese beneath Fernando Air Base during the war? I suggest that representations be made with the Air Force of the Philippines for this tunnel to be explored for heritage and tourism purposes, just like what was done with the Manila Tunnel in Corregidor. Last but not least, number 4, Lipa does not have a complete chronologically written history. What we have are highlights of different eras. Something should be done about this for the benefit and knowledge of the succeeding generation of Lipeños. We can make this required reading in our local schools. Isn't it ironic that Philippine history and even world history is being taught in our local schools, and yet they don't know anything about the history of their hometown? That's sad. This will most likely eat up plenty of time to accomplish. None of the past administrations of Lipa has done anything about this matter. Now is a good time to give it the necessary attention. I'd be happy to sit down with you and discuss this matter at your free and convenient time. Madam Chair, I respectfully request that the matters brought up in the letter be referred to my committee po. Matter brought up is referred to the Committee on Cultural and Historical Affairs. Thank you so much po. Privilege, Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Magandang umaga po, Madam Chair. Madam Chair, may nagpadala po sa akin ng sulat ng ilang pong grupo ng mga doktor dito po sa atin sa lungsod na Lipa na kumuha po ng founder share dun po sa ginagawa pong ospital sa Barangay Banay-Banay, specifically po yung pong Global East Asia Medical Center Lipa, Inc. Madam Chair, meron po silang konting mga problema kasi daw po nung time na sila ay kumuha ng shares, pinangakuan daw po sila na magiging kasama sa founder shares ng pong hospital, and upon receipt po nung SEC registration, wala daw po yung kanilang mga pangalan doon po sa SEC registration. So Madam Chair, nahingi po sila ng tulong dito sa atin sa Sanggunian kung paano daw po sila matutulungan ng Sanggunian at ng city government. So Madam Chair, please refer na lamang po sa Committee on Good Government. Matter brought up is referred to the Committee on Good Government. Thank you po, Madam Chair. Privilege, Honorable Spy Toledo, you are recognized. Thank you, Madam Chair, and to the August body, good morning. Madam Chair, I have here the letter of manifestation of Triskelion de Lipa to be accredited ng atin pong Sanggunian Panglungsod na naka-address po ang letter kay Mayor Eric Africa. Please refer to my committee na lamang po, Madam Chair. Thank you. Matter brought up is referred to the Committee on Accreditation. Privilege, Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Patakita. Magandang umaga po sa ating kapulungan. Ang privilege speech ko po ay about anti-bullying ordinance of Lipa. Ayon sa survey ng Program for International Student Assessment or PISA noong 2018, 6 out of 10 sa mga estudyanteng Pinoy edad 15 years old pababa ay nakaranas na ng bullying sa kanilang mga paaralan. Ang datos na ito ay 3 beses na mas mataas sa global average, at kakaibat nito din ang datos na ito ay ang prevalence of teenage suicide, gang violence at krimen sa ating bansa. Maselan po ang diskusyon natin ukol sa bullying dahil alam ko sa ating mga kasamahan, lalo't higit sa mga anak, na pinagkakatiwala natin sa kanilang mga guro at paaralan ang ating mga anak upang proteksyonan sila laban sa bullying at iba pang forms of harassment. Bagamat meron na tayong batas na naipasa noong 2013, ang RA 10627 or Anti-Bullying Act, hindi po gaano nakasaad dito ang pananagutan ng mga estudyante at paaralan, mapapublic man o private, kapag may reported cases ng bullying. Napatunayan po ito na magpasa ng Senate resolution si Senator Grace Poe
na naglalayong amyendahan ang RA 10627 para mas maging inklusibo at upang maiwasan ang rising cases of bullying sa ating bansa. Kung kaya't ipananunukala ko po ang pagkakaroon ng ating anti-bullying local ordinance na tututok sa bullying within public and private schools and higher education institutions within the city of Lipa. Lalo't higit na mandated po ito ng CHED at DepEd ang transition to full face-to-face classes by 2023. Narito po ang aming simpleng report. Panoodin po natin. Nagsalaksa mo konti ha. Viral ngayon ang video ito ng mga estudyante umano ng Ateneo Junior High School. Sa video, makikita ang mas maliit na estudyante, hinahamon ng estudyanteng mas malaki sa kanya. Gusto raw ba niya mabugbog o gusto raw ba niyang mawala ng dignidad? Kung pinili raw ng isang estudyante na mawala ng dignidad, paluluhurin daw niya ito para halikan ng kanyang sapatos, pati ang kanyang maselang bahagi. Dahil hindi tumugon ang mas matangkad na estudyante, umorma na ang mas maliit. At maya-maya pa, kahit anong ilag, walang kawala ang mas malaking estudyante. Nang tumigil, makikitang nagdurugo na ang ilong ng mas matangkad na estudyante. Doon na natapos ang video. Hindi lahat ng bata natutuwa sa pasukan, lalo na yung mga madalas biktima ng pangbubuli ng mga kaklase. Nangangasar po sila. Ano yung inaasar na sila? Minsan po tabingi, minsan po inaasar po nila ako na hindi naliligo. Ano sinasabi sa'yo? Bakit naman? Ang ilan, sinasamahan ng ina pagpasok sa eskwela. Siyempre magagalit. Sinasabihan ko namin nila ko kapag may nakaaway sa kanya, magsumunod sa teacher, then sumasaya sa video. Pero ngayon, katuwang na ng mga biktima ng pangbubuli ang mga pulis. Sa labas ng paaralan sa Valenzuela, halimbawa, may pulis na pwedeng puntahan ng mga biktima. Pag nang bully ay outsider, ito ay agad-agad in-action na natin. Kung ang nambubuli ay galing mismo sa loob ng eskwelahan, ito ay agad-agad na pinararating sa in charge ng school. Maganda kasi ngayon may protection na yung mga bata pag sila nabubuli ng mga classmate nila. Sa ilalim ng Anti-Bullying Act, masasabi na pambubuli ang pisikal na pananakit, panunukso, kasama na rito ang paninira, gamit ang internet o ang tinatawag na cyberbullying. Mahaharap sa disciplinary action mula sa DepEd ang public schools na hindi susunod sa kautusan. Ang mga private schools naman, maaaring matanggalan pa ng permit to operate kung hindi sila susunod sa batas. Naipasa na noong 2013 ang RA 10627 o Anti-Bullying Act na naglalayong proteksyonan at pahalagahan ang ating mga estudyante laban sa pambubuli ng kapwa estudyante. Ayon sa batas, ang bullying ay anumang malala o paulit-ulit na paggawa ng isang estudyante o mga estudyante na pananakit, verbal, written man, sa internet o emosyonal. Ngunit sa datos ukol sa bullying sa ating bansa, tumataas pa din ang bilang ng kabataang Pinoy na nabubuli. Kung kaya't inihain kamakailan ni Senator Grace Poe ang kanyang resolusyon na naglalayong amyendahan ng RA 10627 na napapanahon na muling tingnan dahil sa pagbabalik ng face-to-face classes. Kung kaya't nag-ikot ang aming team sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa upang malaman ang kanilang hinaing patungkol sa proposed Anti-Bullying Ordinance of Lipa. Ito po ang aming report. Since I was in elementary po, nakaka-experience po kami ng mga smart shaming. Kasi syempre, may mga students like me na nakaka-experience po ng mga discrimination na dahil we are performing better in academics, kami po nagkakaroon po ng experiences sa mga smart shaming po na parang discriminate po kami for being good doon sa academics. So kung magkakaroon po tayo ng anti-bullying ordinance, makakatulong po siya sa mga students like me na nakaka-experience po or meron pong past history about this kinds of bullying po. So, ang maiwasan po natin ng bullying or totally mawawala pong bullying, malaki po talaga itong tulong
Especially po kung ma-implement po ito ng higher office, lalo nga po yung sanggunian na gaya po ng kay attorney, and makakasa po na suportado po namin yung ordinansa ni attorney Kat. Panahon po ngayon, siguro ito muna po ang tamang panahon para magkaroon tayo ng mga ganitong batas o kaya ordinance, at at the same time mai-update din ng mga HEI ang mga kanilang policy, student policy pagdating po dito sa cyberbullying. It's very relevant. Una-una, the reason why still ngayon ay talagang prevalent ang ang bullying is because of the lack ng law para ma-solve yung problems in the school. So kailangan talaga yung ma-improve. Although there's a law already, kaya lang hindi pa siya talaga nabibigyan ng pansin na maigi at na-enforce siya. This is the high time. This is high time to incorporate yung mga ganitong ordinansa sa aming student handbook or student manual. Kasi sa aming currently what we have, hindi pa siya ganun ka-detail when it comes to bullying. So wala talagang specifics pagdating sa mental, physical, or cyberbullying. Pero yan, katulad nga nung nabanggit ko sa inyo kanina, yung atin namang discipline officer, meron nang isinabmit sa amin na proposal na to improve our student handbook. Kaya lang yun nga, sabi ko, ito mas maganda, meron pang makakatulong na ordinansa mula sa ating sangguniang panglungsod, magiging gabay pa namin para mas ma-improve namin yung aming student handbook. Yes, I did experience it from the past, even when I was in elementary. Nakaranas po ako ng name calling from my classmates since I am very timid po. And so hindi nga po ako masyado umiimik sa klase. Kaya po nagiging tampulan na din po siguro ng pambubuli during my elementary days po. Yes po, it is very beneficial po kasi ito pong ordinance na to, hindi lang po siya basta i-implement kasi mapoprotektahan din po nila lahat po ng estudyante sa buong Lipa. Agree po kami kasi napaka-beneficial po ng mga ganong ordinance when it comes to employing discipline po sa mga estudyante. Kasi the fact na nag-enroll po tayo, nag-aral, ang goal po natin is matuto, hindi po para manira ng moral ng ibang tao. Kaya for me po, maganda po siyang stepping stone para mas mapaunlad po ng mga Lipeño yung disiplina na nararapat po bilang estudyante. Thank you, Madam Chair. I respectfully move that the said privileged speech be referred to the appropriate committee, Madam Chair. Matter brought up is jointly referred to the Committee on Education and Youth. Lead committee would be the Committee on Education. Thank you, Madam Chair. Any other privilege? Honorable Avia Rocafort, you are recognized. Madam Chair, honorable members of this august body, guests, sa atin pong mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Madam Chair, I do not want to prejudge yun pong committee report ng chairman ng Committee on Public Utilities. I am going to wait next week doon po sa report niya. Regarding po dun sa issue na binuksan natin regarding the Battle Lake franchise dito po sa lungsod ng Lipa. Bahala na po ang ibang bayan kung ano po ang na sineserbisyohan ng Battle Lake, kung ano po ang posisyon naman nila sa Battle Lake pagdating po sa prangkisa nito. Madam Chair, marami po sa ating mga kasamahang konsehal ang nag-aalala na kapag ang Battle Lake ay tayo po ay naggawa ng isang resolusyon na hindi na po natin pinapaboran ang prangkisa ng Battle Lake sa 2030, ay pababayaan na ng Battle Lake ang kanila pong trabaho bilang energy provider dito po sa lungsod ng Lipa at sa mga karatig bayan. Madam Chair, kung ito po ang
gagawin ng Batelec ay marahil ito po'y patunay na dapat talaga nating putulin na ang kanilang prangkisa dito sa lungsod ng Lipa. Pero kung sila po ay mag-aayos ng trabaho nila bago mag-2030, in spite of the stand or position ng Sangguniang Panglungsod, kung mananalo po ang aking panukala na i-object ang kanilang prangkisa, maaari naman po natin itong i-retract, Madam Chair. Batelec has 8 more years to go to improve their services and to hear the sentiments ng atin pong mga kababayan sa Lipa. Opo, tama kayo, Madam Chair, na napakaganda ng paliwanag ng General Manager ng Batelec dito sa Sangguniang Panglungsod. Subalit, paulit-ulit po nating sinasabi na hindi po sila magsisinungaling. Lahat po ng sasabihin nila, lahat po ng paliwanag nila tungkol sa nilalaman ng resibo ay tama. Lahat po ng computation na ibibigay nila sa atin, lahat po yan ay tama. Hindi po natin sinasabing sila'y nagsisinungaling sapagkat hindi po nila gagawin yan. Gina-justify po nila kung bakit mahal ang presyo ng kuryente dito sa lungsod ng Lipa. Subalit, Madam Chair, hindi po yan ang hinaing ng ating mga kababayan. Hindi po yung paliwanag kung bakit mahal ang presyo ng kuryente. Ang hinaing po ng ating mga kababayan na sana solusyonan nila paano nila mapapababa ang presyo ng kuryente sa lungsod ng Lipa. Ito po ang issue na dapat solusyonan at sagutin ng Batelec. Pangalawa, paano po makakapag-deliver ang Batelec ng stable na kuryente sa lungsod ng Lipa at sa mga nasasakupan nito, nang sa ganon, ang atin pong mga malalaking investors ay huwag magdalawang isip pumasok sa Lipa sapagkat meron tayong sufficient at stable na supplier o energy provider ng kuryente dito po sa ating lungsod, Madam Chair. Marami po sa ating mga kasamahan ang natatakot sapagkat marami pong empleyado ang Batelec. Sabi, ang inaalala po ng ilan sa atin, hindi po tayo iboboto ng mga empleyado. Hindi po ganyan ang pagkakakilala ko sa lahat ng empleyado ng Batelec. Hindi po sila boboto dahil ayaw natin sa Batelec na pinagtatrabahuhan. Kung ganito po ang pagkakakilala natin sa mga empleyado, parang ang babaw po ng tingin natin sa kanila. Lahat po sila may pinag-aralan, sila'y mag-iisip kung sino ang dapat iboto sa 2025. Madam Chair, kung ako ho'y ordinaryong botante, ang iboboto ko ay yung konsehal na naging boses ko sa konseho. Sapagkat nung kampanyahan nangako po ang bawat isa sa atin na tayo ang magiging boses ng mamamayan natin sa konseho, tayo ang magtatanggol ng kanilang karapatan. So, sana ho hindi maging issue sa pagbotohan natin yung mga dami ng empleyado ng Batelec. At sana ito'y wag gawing issue ng mga board of directors ng Batelec. Sapagkat hindi po ako papayag na ang mga empleyado ay mawalan ng trabaho kung sakaling mapapalitan ng energy provider. Sapagkat ang susunod na papalit na energy provider, kung sakali po magpapalit tayo, ay kailangan i-absorb ang mga empleyado ng Batelec na mawawala. At sisikapin po natin, ilalaban po natin na mas magandang mga serbisyo at benepisyo ang ibigay sa mga empleyadong i-absorb ng energy provider na papalit po sa Batelec kung sakaling papalitan po natin sila. Again, Madam Chair, meron po silang 8 years to improve. 8 years para solusyonan ang problema at hinaing ng ating mga kababayan. It is but proper and it is the right time na aksyonan, pakinggan ng Batelec ang hinaing ng kanilang mga konsumidores sa loob ng 42 years na sila ay naging energy provider dito sa lungsod ng Lipa. Kung sa pamamagitan po ng pagpasa ng isang resolusyon para wag suportahan ng kanilang prangkisa sa Kongreso, ang magiging dahilan para gumising sila, para makatok sila, para ayusin nila ang serbisyo nila, bakit po ayaw nating gawin, Madam Chair? Madam Chair,
hindi naman ho ibig sabihin, tanggal na sila eh. Ang magdi-decide po nito ang House of Representatives ng Kongreso, nasa kanila ang bola pag nagawa natin to. And Madam Chair, tama po ang sinasabi ng marami, 8 years pa sila, matagal pa. So hindi pa po final yung gagawin natin. We can always retract our resolution if nakita po natin na ang ating energy provider ay may puso at nakikinig sa hinaing ng ating mga kababayan. Hindi naman po natin sinasabing sobra-sobrang ibawas nyo na malugi kayo eh. Ang sinasabi lang po natin, yun pong tama lamang sana, at kung kaya po ninyong bawasan pa yung mga sinisingil natin sa kuryente, bawasan po natin. Alam po natin na ito po'y galing sa Energy Regulatory Board. Subalit, ano po ang mga hakbang na ginawa ng Batelec para ilabi sa Energy Regulatory Board na yung ibang mga fees sa kanilang resibo ay bawasan? Makita lang po natin yung kanilang care, yung kanilang pakikipaglaban para bawasan yung nasa resibo, bagamat kahit sabihin po nila na hindi nila kontrolado ito sapagkat ito'y galing sa national government, ay ano po ang ginawa nilang aksyon para umapila sa Energy Regulatory Board para bawasan ang presyo. So ito po yung mga gusto natin sa Batelec. Hindi po yung defensive mode, Madam Chair. Sana po they will be more proactive dun sa mga issues ng ating mga kababayan and finding solutions on how to reduce the cost of electricity and how to provide sufficient and stable energy in the city of Lipa, Madam Chair. Ako ho'y last term na ayaw ko na hong makipag-away sa aking sa mga kung sino-sino man. Gusto ko hong matapos ang aking termino na hindi ko naman ho pinagsisihan sapagkat sa panahong ako ho'y pinagkatiwalaan ng tao, ay gusto ko pong ibuhos lahat ng kaya kong gawin, Madam Chair. Matalo man po ako o manalo sa magiging botohan natin, masaya po ako na nakipaglaban ako. At di sasabihin ko sa mga kababayan ko na talo tayo eh. Ito lang ang bumoto sa atin sa Batelec. So siguro sa 2025, kung gusto niyo ayaw niyo sa Batelec, edi bahala na kayong maghanap ng mga konsehal na ayaw sa Batelec. So, antayin ko na lang ho ang report ni Consel Merlo. Yan naman ho matagal ko nang kasama. Ano't ano man ang report, ay di pagbotohan na ho natin. Pagbotohan na lang po natin. Tulad ho na sinabi ko, ako ho'y ayaw ko nang makipag-away. Ito ko'y last term na. So, maraming pong salamat, Madam Chair. And this is my manifestation. Sana po ay i-take into consideration ng committee sa paggawa nila ng report sa susunod na session. Thank you, Honorable Avio Rocafort. That is very well noted. Paki-consolidate na rin po yung matter na brought up ni Honorable Avio Rocafort to previous issues regarding Batelec. Thank you. Honorable Mikey Morada, you are recognized. Madam Chair, dadagdag ko lang, no? Manifestation ko rin sa privilege ni Consel Avio Rocafort, I support him kasi meron po akong ilang investors na, developers, estate developers na concerned din sa stability na electricity dito sa lungsod ng Lipa. And yung pangarap natin na magkaroon tayo ng maraming new developments o sumabay sa pag-unlad ng lungsod ng Lipa, ayaw naman natin pumayag na ito ang magiging dahilan. So I want to make this manifestation that I support, and sana na-mention ko naman nung nandito yung Batelec na tanong ko sa kanila kung ano yung kanilang future developments, kung paano sila makakasabay sa pag-progress ng city, sa pagdami ng commercial establishments, sa pagdami ng bagong kalsada, kapalit niyan mas maraming subdivision, ano ang kanilang plan. So we are also willing to work with them. Sabi nga ni Consel, they have 8 years. Kung ano yung kailangan nila, willing din naman tayong tumulong. Kung kailangan nila kung ano yung sa city planning, kung ano yung plano ng city, kung saan magtatayo o saan sila dapat magtayo ng mga substation o kung ano man, let us work with them. We are willing to work with them. So yun lang, Madam Chair. I support Consel Avio, and at the same time, sana po
hindi ito maging hindrance sa pangarap natin na dumami ang commercial establishments and development sa Lipa dahil nga ang reason nila ay yung concern sa stability ng power dito sa ating lungsod. Salamat. Thank you, Honorable Mikey Morada. Any other reactions? Honorable Spy Toledo, you are recognized. Before you start, may I remind everyone to please keep your mobile phones in silent. Thank you. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, with regards with the privileged speech of Consel Avior and Consel Mikey, hindi lang po ako masyadong familiar, Madam Chair, sa nakapaloob na rules and regulations ng franchise ng ating pong Batelec. Maybe kung ongoing po ang committee hearing ng ating Consel Merlo pagdating po sa public utilities, if makikita po doon, Madam Chair, na hindi po exclusive ang Batelec na energy provider ng lungsod ng Lipa, maybe we can ask also help from the Congress to encourage or invite other energy provider to come and provide for the city of Lipa para makasabay doon sa sinasabi nating growth and development ng ating city. Wala naman po sigurong masama kung hindi naman nakasaad sa franchise rules and regulations nila na magkaroon sila ng ibang competitor and let the people of Lipa choose kung sino ang magiging energy provider nila pagdating po sa mga ganitong services, Madam Chair. Yun lamang po and maraming salamat po. Matter brought up is likewise to be consolidated to matters pertaining to electricity. Any other reactions? How about privilege? Anyone? Okay. We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. I move to dispense with the reading of the minutes of the preceding sessions, November 3, 2022, and November 9, 2022 regular sessions, and the approval of the same. Any second? Seconded by Honorable Macala, Umali, Rocafort, Manalo, Silva. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. I respectfully move to dispense with the reading of the November 16, 2022 regular session as well as the approval of the same for the reason that the same is not yet available. Any second? Duly seconded by Honorable Toledo, Manalo, Umali, Macala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I move to dispense with the reading of Committee Report Number Ethics 2022-006 and for the approval of the same for the second reading. Any second? Seconded by Honorable Silva, Umali, Macala. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for second reading. Thank you, Madam Chair. Honorable Junjun Gosos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2022-064 and 2022-065 and the same be approved for second reading. Any second? Seconded by Honorable Silva, Manalo, Rocafort, Umali, Macala. Discussion. Honorable... A question? Discussion? None? Kay Gali yata siya may tanong. Hold on. Any objection? Hearing none, the motion is hereby approved for its second reading. Thank you, Madam Chair. I'm declaring a recess. I move for reconsideration. Session resumed. Honorable Avior Rocafort, you are recognized. Madam Chair, I move for a motion to reconsider Committee Report on Ethics to 2022-006 for amendment, Madam Chair.
Any second? Seconded by Honorable Gozos Umali, Loho. Discussion? Objection? Discussion? Madam Chair, I move that I yield to the motion. I do not object. Okay, is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Dahil wala po kasing house parent na item sa atin pong plantilla ng civil service, para po ang ilalagay nila rito ay aid, social worker aid. So ikukuhanin na lang po natin sa budget office at saka po sa city personnel at sa CSWD yung particular position. So, Madam Chair, I move that we amend we add 4 house parent doon po sa creation ng a question from the proposed amendment. Mag-a-add lang ba tayo o magtatanggal ka ng isa? Tatanggalin po natin yung isa. Tapos mag-a-add ka ng 4. Yes. Ang concern ko lang dito, would it affect? Kasi this is based on the devolution, ano? And there are some required positions that has to be made. May I interrupt Honorable Attorney Gale Angeles? Honorable Aris Macala, please listen po. And please observe proper decorum. Thank you. Go ahead, Attorney Gale Angeles. My concern is about the devolution from the national government. And I think the positions that we have, and this is also in consultation with the CSWD, that these are the required position pursuant to the devolution that will be implemented. Now my question is, would it affect? Well, I have no objection kung ito naman ay talagang kailangan, ano? It's just that I'm just wondering if it will have an implication on the required positions pursuant to the proposed devolutions of functions to the local government. Actually, Madam Chair, the proposal of the CSWD is 21 positions to be created. 21 positions po yung kanilang proposal. Sa initial proposal nila na dumaan sa akin, kaya lang po ay hindi ko ibinigay lahat dahil ho mauubusan ang sangguniang panglungsod. So ito pong position na i-create natin ay kulang pa doon sa required position na kailangan nila. Ang kinreate lang po natin ay yung kailangan talaga ng CSWD para po sa next year. Tapos sa susunod na taon ay di saka po ulit natin sila pagbibigyan sa mas matataas na position. Yung po yung mga assistant, mga division chief ng mga opisina na requested din po nila. Ito po ay mga mga ground positions lang na kailangan po natin. Actually, kailangan din po natin sa Bahay Pag-asa ng isang head. Dahil pansamantala, ang head po ng Bahay Pag-asa ay yung Assistant Division Chief ng CSWD. So, kailangan, nakalagay po doon sa devolved program natin, makapag-ala tayo ng isang item, exclusive or Bahay Pag-asa, tapos kailangan i-develop po natin ang Bahay Pag-asa para sa male and female na mga bata, tapos ay doon sa may kaso at sa walang kaso na mga bata. So, may mapapagdalhan na ho tayo kung ito'y ma-accredit natin ng mga piniprivilege speech ni Atty. Gali. Basta ito'y Tagalipa, kasi mauubusan tayo ng pondo kung pati hindi Tagalipa ay ating i-accommodate na mga pag-alagala sa kalsada. Pwede na po nating i-house dito sa ating Bahay Pag-asa. Dahil iibahin na rin po natin ang charter niya kapag ka po in-accredit ito, in the manner na ina-accredit po ito ng CSWD. So, ang gagawin natin, magtatanggal tayo ngayon ng isa, papalit tayo ng 4 na maging house parent naman sila. Sila mag-aasikaso. Tapos sa susunod na taon, Madam Chair, yung isang tinanggal natin, babalik na lang. Babalik natin, tsaka yung pong mga kakulangan ng CES. 21 positions po ito. Kaya lang, ang inalaw ko lang po, Madam Chair, kung para alam mo ng ating attorney ay mga 18. Dahil yung iba ho ay sobrang, sobrang hindi na ho kailangan.
So out of the 21, 18 ang kanila pong inalaw, Madam Chair. Okay. So I yield to the proposed amendment and have no objection. So thank you very much. Okay, any second to the proposed amendment to the motion? Duly seconded by Honorable Gozos, Macala, Umali, Loho, Toledo. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1, letter request for the enactment of an ordinance imposing a regulatory fee on electric and/or telecommunication posts owned by public utility companies for appropriate action. Refer to the Committee on Public Utilities. 2, reclassification request of Joy Katigbak. Refer to the Committee on Land Use. 3, reclassification request of Reynilo Villapando. Refer to the Committee on Land Use. 4, annual budget of Barangay San Salvador. Refer to the Committee on Appropriations. 5, annual budget of Barangay San Isidro. Refer to the Committee on Appropriations. And 6, classification request of Leo Degario Makasait. Refer to the Committee on Land Use. Resolutions and ordinances for the third and final reading. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Madam Chair, I move for the passage of an ordinance, no? Emanating from an amended committee report number Ethics 2022-006 for third and final reading. Any second? Seconded by Honorable Toledo, Loho, Umali, Macala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. As amended. Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Madam Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2022-064 and 2022-065. Any second? Seconded by Honorable Silva, Loho, Umali, Macala. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Motion to adjourn. There is a motion to adjourn. Any seconded by Honorable Rocafort. Session is now adjourned.